Sok Sergeant Mindanao, mayang adlaw kanang tanan, Generals kini ang timan ang syudad nga may kahadlok sa Dios, may syudad nga bantugan. Walay si bisan kinsa nga makapilding manlulupig tungod kay ang Dios nga gabhana sa tanan. Moy mulaban og makigbatok kanato. Mga kabrigada karong adlaw kung kita magpabilin nga may pagsalig og dakong pagtuo diha kaniya sigurado nga ang tanan nato mga tinguhag damgo sa atong kinabuhi mahitabo gayon og iyang ihatag kanato. Mga kabrigada nining adlaw Huwebes Pizza 21 tuig 2022, kini gyapon ang inyong brigador, Brigadang Val Gilaran, sa ngalan ni Brigadang Carlo Dugaduga. Makiguban ako kaniyo hangtod alas 10 sa buntag. Mga kabrigada nga akong panghinaot nga unta karong adlaw, magpabilin kitang balipayon, walay rason nga magpagulanon kita. Tungod kay matag adlaw dapat excited kita sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi o ingon man sa tanang matang o tanang klase sa mga hagwa sa kinabuhi mga kabrigada ato kining himuon sa matag karon ug unya. Kini atong programa ang Encuentro sa tibuok kalibutan hatod kanato sa Hardball. Aron nga mag-dominate kita diri sa kalibutan mga kabrigada, aduna kitay dominion nga paghimuon dinhi mausan na ang dala sa atong pamilya mga kabrigada ang kalipayon og malampuson nga pamilya. Pag hardball mga kabrigada, aron ang kalipay makabot sa tibok pamilya og mo impact kini diha sa ato ang community og labaw sa tanan manganoy-kanoy kini ngadto sa mga kumpanya kung asa kita na narbaw. Pangalo na mga kabrigada nining adlaw Pizza 21 Huwebes brigada nga Iman Huwebes na karon og daghan sa mga butang atong hatagan og pagtaga dinhi og labaw sa tanan ang ato ang produkto ang hardball ayaw gyud kana ninyo ipadaplin kay ang mga produkto sa Brigada Healthline mga kabrigada nako na akitay tsansa nga mamahimong milyonaryo matag semana mo daog kita matag bulan sa tong monthly draws mo daog kita mga kabrigada og dakong kahigayunan nga mamahimo kitang milyonaryo ining abot sa atong grand draw karong Disyembre 23. Mga kaigsuunan og mga kabrigada sa tibuok kalibutan, partikularmente dinhi sa Jinsan. Ano yan ang atong mga top stories of the day? Pasyo na mga kabrigada sa itong top stories sa lokal. Mapasalamaton ang General Santos City Police Office kun GECPO human gideklara nga rank number 1 sa tibuok Region 12. Oy, ato palakpakan, congratulations ang ato ang General Santos City Police or Police Office sa pagkahimong rank 1 sa ato ang Region dinhi sa Sok Sergeant. Kini kabahin sa ilang pagpahigayon og simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon saklio kaniadto Hulyo 2 tuig 2022. Mismong si Police Brigadier General Alexander Tagom, Director sa Police Regional Office 12, ang mihatag sa pasidungog kaniadtong Hulyo 13 tuig 2022 sa PRO 12 tumbler ning Dakbayan. Sa pagkakaroon padayon gihapon ang ginahimo sa kapulisan ang ilahang trabaho aron luwas og matagaan og sakto nga seguridad ang mga katawhan sa General Santos City. Dugang pa sa atong top stories mga kabrigada sa national gi-validate karon sa Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD ang listahan sa sobra usa ka milyon nga mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace wa gikonsiderang kabos kaniadtong Martes. Hala mo diha, matod ni DSWD Secretary Erwin Tolfo, 1.3, take note, 1.3 milyon nga mga benepisyaryo ang wala na konsidera nga poor isip usa sa mga kwalifikasyon sa benepisyaryo sa 4Ps. Grabe ha, 1.3 milyon, dili di ay pobre, pero nagdawat og 4Ps. Magabaan baya mo ang labing kalambuan gikan sa ahensya mao ang usa sa mga na-highlight sa ikatulong cabinet meeting ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Usa sa mga giisgutan sa panagpulong aga priority program sa Department of Education. Nasayran nga sa biyaging simana
nagsugda na o gisugda na ang sa DSWD ang pag-review sa mga pamilyang Filipino nga dili kwalipikado sa 4Ps. Mao nay bad news mga kabrigada. Kay naa di ay usa ka milyon kapin 1.3 million nga nag-enjoy sa atong 4Ps pantawid para sa mga pobre. Pero dili man di ay tinuod nga mga pobre. Dugang pa sa ato ang top story sa nasyonal. Gibutyag na Department of Health kon na DOH nga padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa nasod nga na sa 65,190 gikan sa Enero 1 hangtod Hulyo 2 ning tuiga lamang. Ang maong ihap 83% nga mas taas itandi sa susamang pizza nitong 2021 nga na lamang sa 35,715. Grabiha, dinggi. Sa National Dengue Data, kadaghanan sa mga kaso natala sa Region 3 nga dunay 9,448 o 14%. Gisundan sa Region 7 nga dunay 7,771 o 12%. O ang Region 9 nga dunay 5,708 o 9%. Dugang sa DOH 13 sa 17 ka rehiyon aga milapas na usab sa dengue epidemic threshold gikan Hunyo 5 hangtod Hulyo 2 ning tuiga. Ang mao nga rehiyon gilangkuban sa Rehiyon 3, Mimarupa, 5, 6, 9, 11 og 12. Barm o Car aduna usab natala nga 274 nga namatay sa dengue. Mga kabrigada, dugang pa sa itong top stories of the day sa gawas sa Nasod International. Gipriso sa korte sa Bangladesh kaniadto nga Martes ang 8 ka tawo sulod sa 11 ka tuig tungod sa pag-isyu og false negative coronavirus test. Uy, napali sila dito. Sigod sa usa ka korte sa Dhaka, mangulikta og sample ang JKG Healthcare og mag-issue kini og piki nga mga resulta sa 16,000 ka mga tao sa ilang lugar. Sikop ang tag-iya sa kumpanya nga si Ariful Haki Chuduri og ang asawa nga si Sabrina og unom pa ka mga tao. Nasayran nga dulan sa 2 ka milyon ka mga tao ang nagpositibo sa coronavirus sa Bangladesh kung asa 29,241 ang namatay sukad nagsugod ang pandemya kaniadtong Marso tuig 2020 base sa dato sa gobyerno. Takda usab mo apila ang abogado sa managtiayon kalabot sa maong aligasyon. Ikaduhang top story sa gawas sa nasod mga kabrigada international, nakasinati karon og heat wave ang pipila ka bahin sa Europa nga miresulta sa wildfire kung asa lakip sa mga apektadong nasod ang France, Spain ug Portugal. Base sa report, moabot na og 1,700 ka mga bumbero ang gipadala aron maundang ang sunog sa libuan ka mga hektarya sa southwest France. Ikumpirma sa mga otoridad sa France nga aga kainit na tala sa 42.4 degrees Celsius sa lungsod sa Gazaoux. Natala usab ang bag-ong hottest records sa French cities na Nantes ug Brest. Gikumpirma usab ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nga moabot sa 70,000 ka hektarya ang naraot sa sunog sa Spain karong tuiga lamang. Apan gibutyag sa Health Institute of Spain nga niabot na sa 510 ang mga nangamatay nga may kalabutan sa heatwave nga natala sa ilang nasud. Mga kabrigada, mo ka na naglangkob sa atong mga top stories of the days, national, local, international. Kinig hatod ka nato sa Hard Bull Adult Dietary Supplement Capsule. Hard Bull, pagkalalaki. Itudo mo, mga kabrigada. At sa atong pagpadayon, ayaw gikinog kalimti sa pag-inom, sa pagmintinar, ang Hard Bull. Kini ang atong minsay para sa mga kalalakinan. Tungod kay mga kalalakinan, kumawad-an na ugana, panahon sa labing-labing, kay dili na makasustiner, dili na mo barog, maguba na ang atoang marital
obligation diha sa atong mga asawa, mga kabrigada, ayaw ka na ninyong himo. Kinahanglan nga permanente natong himuon. Permanente kitang magbarog, permanente kitang malig-on, kay dinhi usab manukad ang kalipay. Dinhi usab manukad ang kalampusan sa atong pamilya. Mga kabrigada, ayaw gyud kalimot pag hardball, HB, halabira, kay dili lang maayo ang imong lawas, dili lang musungko sa kalipayon, ining abot sa labing-labing sa atong mga partners, kundi mahimo usab kitang may tsansa nga mahimong milyonaryo para sa atong milyong saya sa brigada Balik Biyaya Year 2. Mga kabrigada, mao kana ang tuang mga top stories of the day. Sa atong pagpadayon nining adlaw, mga kabrigada, diri sa atong pagpadayon ang atong mga uluhang tudling or mga headlines. Mga kabrigada, mao kini ang inyong atangan karon sa atong pagpanag-uban nining adlawng Huwebes. Laing pagdagsa sa langaw. Ginoo ko, langaw. Langaw sa Barangay Ulimpog gireklamo sa mga residente maayong adlaw sa tanang mga taga Barangay Ulimpog og makahinabi nato ang labaw sa Waste Management Office. Karong adlaw may kalabot nining update sa sanitary landfill. Samtang Barangay Baluan gibawal ang pagpasulod og gawas og baboy sa maong lugar. Pangutana segment karon, mga kabrigada, sa atong pagpanaguban. Pangutana! 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 Kini ang atong mga pangutana, mga kabrigada, sa atong programa, ang Enkwentro sa Tibuok Kalibutan. Mga kabrigada, sa mga issues nga atong ginadala, ang langaw, diyang napita karon sa Barangay Ulimpog, ambot kung kinsay nagpadalaan ng langaw, sagikan ka ng langaw. Unsa nay gihimo sa atong mga barangay officials o ang atong local government units, og unsa na pod ka ang ilahang suporta nga gihatag didto sa mga kaigsuonan nga gisamok og gidisturbo sa mga langaw dihang napita sa Barangay Ulimpog. Mao kana ang atong unang pangutana. Pangutana! 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 Ikaduhang pangutana, mga kabrigada, diri sa atong pangutana portion, may tungod yapon sa mga langaw. Brigadang Kirk, unsay himuon og unsa kahay gihimo sa atong mga lumulupyo diha karon sa Barangay Ulimpog? Oy, kumusta mo diha? Giunsa ninyo nang mga langaw diha? Unsay solusyon nga inyong himuon diha, mga kabrigada nato sa Barangay Ulimpog? Basig magsige mong paabot sa liok sa atong gobyerno og basig mosamot pa hinuog kadaghan ang mga langaw diha. Kinahanglan mo diskarte na lang kamo diha o unsay mga diskarte nga inyong himuon diha. Mao kanato ikaduhang pangutana. Pangutana! 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 Ikatulong pangutana, mga kabrigada, unsa kaha ang rason nganong gilangaw ang Barangay Ulimpog? Unsay gamot, unsay hinungdan nganong niabot man sa Barangay Ulimpog ang langaw? Nganong wala may langaw sa ubang barangay? Mao kana ang atong ikatulong pangutana. Pangutana! 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 Ikaw-apat nga pangutana, mga kabrigada, diri sa itong pangutana portion sa Enkwentro sa Tibuok Kalibutan. Ang mga baboy, mga kabrigada, dihang dapita karon sa may Barangay Baluan, kumusta na? Labi na katong mga nabiktima sa mga babuyan nga naigo, mga kabrigada, sa ESF. Kumusta na mo diha, mga kaigsuunan nga mga barangayanon sa Barangay Baluan? Mao kanatong ikaw-apat nga pangutana. Pangutana! 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 Pangutana!
Ika-5 nga pangutana, mga kabrigada, sa atong nahibaw-an dinhi sa atong programa sa Encuentro nga ang mihatag og tabang kuno matud pa sa atong mga kaigsunan nga nabiktima diha sa ESF sa barangay Baluan, mga private sector, mga kabrigada. Unsa di ay ang atong pangutana? Unsa di ay ang gihimo karon sa atong local government? Unsa di ay gihimo karon sa atong syudad? Unsa gihimo karon sa atong bag-ong mayor og sa atong bag-ong vice mayor og sa atong mga government agencies, mga kabrigada, sa kung unsaon nato pagsulbad o paghatag og mga solusyon o paghatag og hinabang ngadto sa mga biktima nga mga tag-iyag babuyan. Mao kanang atong ika-5 pangutana. Pangutana! 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 Mga kabrigada, mao kana naglangkob sa atong mga pangutana diri sa ato ang Encuentro. Ayaw na mo kasuko, ayaw na mo kalain, ayaw mo pangluod, ayaw mo file og kaso, ayaw mo panghadlok ug ayaw mo pagpamatay tungod kay kana ato lang gipangutana. Ang importante nga mga pangutana matubag ug aron mahatagan og kalinawan kining mga issues nga nagahitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras, mga kabrigada. Karang atong pangutana portion hatod kanato sa hardball, mga kabrigada, ang paglaom sa mga kalalakian. Ang hardball maoy tinubdan sa kalipay sa mga kalalakian, maoy tinubdan sa kalipay sa mga mami, mama, nanay ug lola. Hardball, mga kabrigada, siguraduho nato nga mahimo ning kabahin sa atong kinabuhi kay unang-una ang trabaho sa hardball, mga kabrigada, labi na kini ang sangkap nga hornigutuhin, muhatag kinig kasulbaran sa daloy o kining atong blood flow. Kaya ang problema sa mga kalalakian, mga kabrigada, sa dihang dili na nato mahimo ang atong marital obligation kay ang atong mga kaugatan na puno na og plugs, na puno na, mga kabrigada, og mga bara tungod aning mga kolesterols ug uban pa nga mga dili maayo diha sulod sa atong dugo, mga kabrigada. So tungod nini, kung mugamit kitag hardball, maayo ang atong blood flow sa diha nga okay na ang atong blood flow, mga kabrigada. Mo okay na sab ang paghatag o pagbumba sa atong kasing-kasing sa dugo uban ang oxygen ngadto sa atong mga kaugatan. Sa diha mag-okay na gani balik, mga kabrigada, bisag may edad ka pa, bisag 50 anyos ka pa, bisag 60 anyos ka pa, bisag 70 anyos ka pa, kung okay ang imong blood flow, okay imong lawas, may posibilidad nga malipay gyapon ang mga partners, labi na silang lula, mama, daddy o mama. Mga kabrigada, hardball, pagkalalaki, itudo mo. Sa atong pagbalik karon, mga kabrigada, ang atong imbukada sa atong mga hisgutanan diri sa atong pagpanag-uban, at ang ninyo, ubanin ko ninyo. O niya, kung mahimo lang, pwede ninyo muhatag kamo sa inyong mga komentaryo, pwede kamo muhatag sa inyong mga suhestyon diya sa atong text line nga makita ninyo sa atong screen o niya. And then sa pikas nga bahin, mga kabrigada, pwede usab ko ninyong sundan sa atong Facebook Live, sa atong live streaming, mga kabrigada. O niya, mag-like kamo, i-search lang ang www.facebook.com/Encuentro, mga kabrigada. O niya, palihog kog like. O niya, pwede sabihin ninyong masundan sa atong YouTube channel, mga kabrigada. I-search lang ang atong official channel sa YouTube, mga kabrigada. O niya, mas malipay ko kung mo-subscribe mo. Pinduta dayon ang gining bell button niya, mga kabrigada, aron sa tanang mga bag-o natong presentation, sa mga bag-o natong post sa atong mga programa dinhi sa Brigada News TV sama sa Morning Hataw, Encuentro, DPY o DPWDan o Ronda Brigada. Ma-notify ka mo dayon, mga kabrigada. Punya, pag-comment o pag-share o pag-like. Mga kabrigada, mabalik pa ang Encuentro. Open siya, and then nagkalahi nga mga basura nga naa din na karon, makita nako plastic, dunay mga papel, dunay mga tarpaulins, dunay mga dagko gagmay nga mga papels, dunay mga plastics tungod kay naa karon giiyabu diha, mga kabrigada, sa tuang landfill. Unya, alas 9 mahinabi nato si Nonoy Pariha ang ato ang head, gipabilin siya
nga head mga kabrigada diha sa tuang Waste Management Office. Now, kining ito ang sanitary landfill mga kabrigada, gina-require ni sa atong balaod. Natay balaod nini sa tibuok nason sa Pilipinas dapat ang usa ka syudad partikularmente ang kini mga component city sama si General Santos. Kini ginatawag na nga independent city, dili na siya dependent sa probinsya, kun dili mo stand alone siya, mo barog na siya nga syudad. Buti pasabot nga kaya na niya nga siya na lang manginabuhi, siya na lang maningkamot isip pa syudad. Gagi panguluhan kini sa usa ka mayor, gipanguluhan kini sa elected nga mayor, elected nga vice mayor, elected nga mga city councilors. Unya naa diha ang mga local agency sa gobyerno ug naa po dinhi ang mga representative offices o departments sa atong national government, mga kabrigada. Now, unsa ka importante kining sanitary landfill. Sanitary siya tungod kay dapat naay sanitation, dunay kalimpyuhan, dunay order, ang sanitation tungod kay mo boils down kini mga kabrigada diya sa atong panglawas. Kon ang atong mga basura dili ni siya maniobrag mayo, ginatawag bitaw ni siya Waste Management Office. So opisina gyud siya. So naagi mga tao diya ug ang nagapangulo niya ng mga opisina mao si Sir Nunoy Pariha ug mga staff nini ug uban pang mga kauban nga naa diya sa Waste Management Office. Nga dapat ang tanan nato nga mga basura nato sa barangay makarga siya, mahakot siya, sa bagay ang atong mga barangay naaman tay mga garbage truck, no? Pero lagi sa atong nahibaw-an base kang Sir Nunoy Pariha nga ang mga garbage truck nato sa barangay mga dauto na. O ang mga garbage truck po nato sa city, gubaon na po, 40 na pong mga tiguanga. Mga masakito na kayo mga kabrigada ang mga garbage truck. Natay mga compactor, ginatawag nato nga mga garbage truck compactor. Kaya inisulod nimo dito inibutang nimo dito sa basura, iya kining i-compress, no? Iya kining para nga madaghan siyang sulod. Tanang basura nga makarga dito, i-compress hangtod nga madaghan siyang karga, bisag gamay lang siya nga truck, pagkapuno niya, maunay muhakot dito. Close man siya, sirado siya. Pero ang problema, mga kabrigada, matod pa ni Nunoy Pariha, kining atong mga garbage trucks, kining atong mga garbage truck compactor, kining atong mga grader, kining atong mga bulldozer, kining atong backhoe, kining atong mga piloder, nga naa dito nahimutang sa atong sanitary landfill, mga daan na kaayo mga kabrigada o matod pa panahon pa kuno kini sa atong dating mayor nga si Mayor Rosalita Nunez. Pila naman to katuig in taon, 40 naman tong dugaya. Murag 80s pa man to. Nagmayor si former Mayor Rosalita Nunez, now na siya, Vice Mayor diri sa atong syudad nining mga panahon na. So muna karon nga dako kay problema ni ato ning gibalikan og hisgot mga kabrigada kay gusto nato nga ma-inform ta, gusto nato nga mahatagan tag update ni Nunoy Pariha agatog head karon sa WMO Waste Management Office kung kumusta na. Bag-o naman ron ang administration. Nahumana ang administrasyon sa mga Rivera sulod sa siyam ka tuig. Kanya karon naanata karon ni sulod na ang bag-o since July 1 ang bagong administration ng gipanguluhan ni Mayor Lorelai Pacquiao. So naana karon sa linya si Sir Nunoy Ferdinand Pariha aron atong mahinabi diri sa atong pagpanag-uban sa Encuentro. Sir Nunoy, good morning. Welcome diri sa Encuentro kini imong higala Brigadang Val Gilaran. Hello, Sir Val. Long time no here, no. Salamat po ka nakapanawag na po mo, no. Good morning sa brigada ug sa mga televiewers nato. Salamat Sir Nunoy sa imong panahon nga gihatag namo diri sa brigada sa atong programa ang Encuentro. Sir, kumusta man kining ikaw ba isip hipi karon sa WMO naana kay si tawag ini memorandum nga ikaw gihapon ang magpabilin nga hipi sa WMO?
So far, for now, Sir Bal, no, maura magyapon ang sa tuwa nga maura gyapon. So, stipot unless na lang kung naay maabot no nga other assignment or what na. But for now, maura gyapon no, kita ra gyapon ang naa diri. So sa akong kuan ani ang ako ang lantaw ani ug ako expectation ni so tuloy-tuloy si Sir Nonoy Parihang yapon ang head sa WMO. Yes, Sir Bal. Apo. Okay. Sir, naaba kay mga tao nga naggang karon diha sa imong opisina? So far, negative. Nakulangan pa ta kay naman tay mga natural naman no, nga naatay mga kabaguhan lalo na sa mga job orders nato. So ako pagani ginapaabot Sir Bal nga ma-kompleto no aron nga ma-normalize ang sa personal component nato kay ang uban manggod murag wala pa nag-report tapos akong giklaro nga unta nga kung naay i-hire or naay idungag sa atua kanang manarbahuay gyud kanang magunit og basura kay ang atong trabaho diri Sir Bal, dili man ning opisina. Ang akong priority gyud aron nga maglimpyo makatabang gyud sa atong syudad pod ang ibutang nga mga tao diri kanang mo sakwat o kanang dili madlok sa basura ug manual gyud mao gani ingon nako nakahisgot ko sa atong mga hiring officers karon nga mas maayo nga before paadtuon diri iklaro gid sa ila nga ang trabaho basura no ug tapos kinahanglan ako pong gihangyo nga unta na medical certificate i-check nato kay manual ning ato ang trabaho usahay hugaw pagkatapos init pa gyud mo lakaw dili na mo na ako gusto pod nga naay bigla na mo reklamo nga na ako'y sakit tapos makakuan diya no magkaguliyang tas trabaho. Sir Nonoy, sa ikaw dugay-dugay nagyud ka diha. Kini bang imong workforce nimo sa pagkakaroon pwede ba nimo migsultihan kung pila gyud ka buok imong workforce diha kanang yung pang arsag yung basura ba? Actually, ang kuan nato ang total workforce sa WMO for now kay na kuan man kanino na divide nato nadto sa Senro ang uban. Ang regular lang yun nato Sir Val, murag 55 mi sa admin. Pagkatapos more sa kuan pa ni siya sa supervisory so ang laborer lang nato gamay-gamay mao nga nag-request tag mga job orders nga motrabaho ay gyud. But in fact no kay naamantay sa kuan nato sa planning nato no sa atong ginang program aron nga mapahapsay natong syudad ug matutukan gid kaning waste management na aming isa lang no na aming gina-propose ni adtong expanded structure sa atong opisina. Kay mao lagi nang akong ingon nga usahay sige taghandom og kalimpyo no usahay maingon ta nga hasta barangay tibuok Jensan atong palimpyohon pero tan-aw nato ang opisina nga nagatrabaho say kung pila lang na sila 50 na sila kabuok by common sense dili gina maka lukop no so naghandom man ta og kalimpyo og kanang maayo gid nga panarbaho basic nga ayo nato ang personal component sa mga nagatrabaho. Sir Nonoy Pariha, sa kadako sa atong syudad, almost mga 700,000 kabuok karon diri sa General Santos City. Dapat pila ka buok workforce ang ang dapat nimo diha sa imuhang diha sa atong sanitary landfill? Dili ang sanitary landfill Sir Bal no sa tibuok area gyud so na ang atong ideal nga na prepare nga structure ug kaning mga 200 plus no ang atong structure diha plus dapat na ay mga tao nga nakatutok technical supervisory kay pareha na sa atong landfill no dapat natay engineer diha natay mga technical nga tao but for now ang nagagunit sa atong mga posisyon detailed lang ug usahay mga tao na po nga mga laborers nga gitrain lang no gitrain lang dili gyud hanay pagyud nga dapat sa ayang panarbaho angkop gyud nga tao no so ang usahay ang atong mga gamit kinapang train lang nato atong mga tao but as to academic qualification lahi na gyud no nga mugunit lalo na sa mga technical nga trabaho. O sa ato pa Sir Nonoy Pariha nagingon nimo nga 55 lang mo kabuok dinha dapat ang kinahanglanon gid mo mga tao diha mga 200 ka mga tao so karon mga kurtira na gamaya na imo mga tao diha naapag gyud mga dapat mga opisina dinha ga kining mga technical people kanang ginaingon ng mga technical people wala pa dayon sila masudlan sukan pa sa una. Yes, wala pa Sir Val no kay katong last time no nag propose ta
no, ug ang uban nato nga kwansi ang mga sweepers ni adto kanang nagatrabaho sa Parks and Plaza sa atua kana. So nabalhi no sa sentro. So ang sa ato sa waste management, pero naa na may nakahanay daan na kanang structure nga among ibalik na pod, isalang nato na siya sa SP aron nga matutukan ug hopefully mabudgetan ug mapilapan. Sir Nonoy, karon nga bag-o na ang atong administration. Ano na ba na ba kay information or kaha ikaw po nakapadala na og information dito sa tuang bagong mayor sa opisina sa mayor mahitungod nining atong sitwasyon sa tuag waste management office? Oh, yes, well, ang nakamaayo lang ni Sir Bal, no? Kay ang atong halangdong mayor, dati po na naa sa SP, ang atong city administrator, dati po nga kagawad, no? So kay balog yun, na kay balo sila sa atong mga problema, kay niya atong ginasalang nato, madunggan o makita man po nila no, ang atong mga problema. So initially, no, mauna nga ang akong hangyo sa ila for now nga naanay mga unit nga supposedly na bid, no, unta ginapadali nako nga ma-award na gyud kay kinahanglanon nato so far nakaadto man gyud ang brigada sa atong sanitary landfill, no, makita man gyud ang sitwasyon nga wala tay kuan, kulang sa soil covering ang atong bulldozer, no, usay mauna siya nga matanggo nga ang sa mga barangay bigla lang magingon nga dili siya makasulod, no, kay nagkulang ta pagtulak. So katong ingon nimo ganiya nga mga daan nga sa lakyan mayra terbal kung may daan. Sa tinuod lang dito sa atong sanitary landfill, gawlam lang mi sa kuan sa unit sa City Engineer's Office mo na nga dili nato mapermanente nga anay magtulak na atay mag-cover mo na siyang reality terbal. Ang naara dito ang bulldozer nato, no, nga daan. So katong mga dati nato dito nga bulldozer, piloder, dili na gito sila functional. So ang ginahimo ninyo ron gahulam Sir lang dito, para na kayo nga bulldozer na pagkatapos ka nang ginaingon nimo nga piloder o dump truck, wala mi ana Sir Val, gahulam mi sa engineering. So hopefully karon mao na pasalamat pud ko nga naa sa back og mao gani ginapadali ginunta nako nung ma-award, no, ang kaning mga heavy equipment nga para gid sa landfill kay naa naman nga naay bulldozer ta naa natay backhoe loader pagkatapos dump truck. So mo nang akong hangyo ron nga unta mapadali kay kaguliyang na kita sa atong area, no, so far kanang ginaingon nimo Sir Nonoy nga kanang naana sa bidding process karon. Unsa man na siya nga kuan? Asa man na siya ang budget ana? Asa man na siya gikuha? Dati na nga budget o nag-allocate kitang budget? Opo, dati na nga budget, so administration ni Sir Ronald Rivera bago pa ni pero that is year 2022 nga budget, so at least na imo na sa PR karon on the process na siya sa awarding. So hopefully ma-award, no, pagkatapos unta ma-deliver sa mo aron niya magamit na gyud nato dito sa atong sanitary landfill ug ang landfill na ay sarili nga gamit mo nang akong dati nga ginahandom o ginapangayo. Pero ang pangutana na kudra karon Sir Nonoy pareha na kanang ginaingon nimo nga gibiding na pa ba kanay kwarta? Kasi wala na budget. Nanay kwarta Sir Val ang kuan na lang karon awarding na lang na bid na kana og dapat i-award na lang. Okay, sobrang malipay masabtan ang balita nimo. So unsa ni siya nga mga heavy equipment Sir Nonoy kining ginabiding karon nga to be awarded? Isa ka bulldozer pagkatapos duha ka dump truck ug isa ka backhoe loader, no, para sa atong soil covering. So kana murag makakumbati na gina diha sa atong sanitary landfill kung maabot na. Yes, mao nang basic requirement nga niadto paunta kay dati man good Sir Val paghawa atong contractor dira we are expecting nga mabilin katong ilang mga talakyan. So wala dito na apil gidala man pud nila mao nagkaguliyang ta magsige may gulam sa city engineers. Ang city engineers na po na sila trabahong ilaha. Tapos ang operations manual nato sa sanitary landfill dapat daily covering gina kanang paglabay nimo basura dito may cover aron nga wala kay makita nga basura. Bitaw. So nalahi, no, ay engineering on and off ang ato ang kuan ana, so wala nato masubay ang tama nga operation manual sa atong sanitary landfill. Tan-aw nimo Sir Nonoy kanang ginabiding karon nga to be awarded na mga abtan pa ng mga 2 ka bulan o mga pila pa ka bulan. Puli no mao ginang akong hangyo nga unta i-award nila katong sa most responsive ug kana maka-deliver dayon
lowest bidder ba unsay makapabor sa atong syudad kay manang ginaingon ako clear and present danger na ning sitwasyon nato sa Sanitary Landfill dili pwede nga pasagdan kay basing ma-technical pud ta matutukan ta sa DNR ug aside pa na dapat nga maski wala ta ginatanaw sa DNR ayuhon gyud nato ang pagtrabaho no kay naman ay operation manual aron nga maayo ang atong management sa landfill kay kaning landfill biya nato no ideally at sa kadako niya ug sa posisyon niya ug sa kaning bago ra pod ko gikan sa gawas nga gi-report nato sa UNIDO facility daghan kayo nagaadto diri ultimo nga MMDA no so dapat proud kita unta no ang natay sanitary landfill ang maintenance lang gyud ug ang himan lang gyud nga isuporta sa atong opisina ang kinahanglan Sir Val. Sir Nonoy, ingon nimo katong kontraktor hawa naman to sila no. Pero kanang ginagamit nato diya karon sa sanitary landfill mao pa na tong ilang gitrabaho sa katong kontraktor unya kanang kuan pa kanang existing pa na karon nga kuan sir nga project kanang nga landfill o basig na humana napuno na o naghimo na taglaing bag-o diya nga gibutangan. Actually, build, operate, transfer man good to Sir Val, no? So, apan sa 1 year nilang pag-operate ato, siyempre muhawa sila. Correct. So, ang wala lang namo, kay gi-turnover naman na siya sa WMA, ang wala nato na-expect ato nga, we were thinking nga pag-take over nato, na mabili niya ipipo nga para gidera. So, dito lang ta naka-problema, kay dili man diay appeal, no? Sa ilang construction katong ilang mga ekwipo, no? So, nadala nila, mao na nga naging dependente sa City Engineer's Office. But, hopefully no this month na siguro bulan na atong paabuton ani ma-deliver unta mao ginangakong hangyo no kay mayor o sa atong city administrator lalo na sa back nga immediately no aksyonan ug tutukan kana siya no aron nga makatabang sa mua. Sir Nonoy, sa education sa atong mga kaigsunan sa mga viewers na to karon ako pod kay murag nakalimot ako kano sa lang gani ni sila nang exit ag kining kontraktor atong PPP na to mga sa atong tuiga? 2016 Sir Val. O diya, katong ilang gibuhat sir ga project no. Diya ila naman tong giturn over sa ato. So kana functional pa na karon. Yes, functional siya, but ang ato ang kuan diha nga due to sa kakulangan nato sa equipo nato kay ang selda naman to ilang gihimo Sir Val o kaning mga atong kwadra, ang atong leachate treatment, no? So, functional, yes, functional. Kaya lang, ang atong kuan karon as to maintenance sa atong operation, matuingon ako nga sa kakulangan sa atong mga heavy equipment, ang dapat nga daily covering nato, no? Nga naay kada adlaw gina siya apan nga maglabay ang atong mga sakyanan ng basura na ginasunod diya nga bulldozer ug na ay nagayabo og yuta aron nga itulak sa bulldozer nga makita nga hawad din na siya dapat no Sir Val nga wala kay makita nga basura kay sige na siya tabon so mao na siyang ideal nga landfilling mao gani gitawag natog landfilling kay landfill gid siya nga pagsulod nimo mura lang ka makakita ra ka og kanang bukid-bukid dira no ang basura matabunan gina siya dili nga pagsulod nimo na makita ra imo makita ana og ang bulldozer nga naga-operation wala kay makita nga susama sa karon nga pagsulod nimo na kay makita sa mga portion nga naapay mga basura nga wala na tabunan. Sir Nonoy, sa ngalan nga kini PPP project no diya kay ginatawag ba nato ni nga economic enterprise man nga tuag sanitary landfill. So karon bisan na ang kakulangon ana mga gamit na naga-income gyapon mo diya. So far for now, Sir Val, no, for the information, wala pa gyud tay partner, no? Nag-attempt mao mangani nga katong before sa pandemic naning kamot nga makakita tag partner unta, no? Sa past administration, mao nang gitutukan dati unta nga makakita tag partner pero mao tong nagka-problema, nadugangan pa ning pag-pandemic, ang processing nato ug kuan mao tong mga partner supposedly nga partner, wala to siya nadayon, Sir Val. So hopefully karon nga hopefully karon nga administration mao ako pud nga brought out kay sa atong nga lang mayor ug sa city administrator no nga isa pud na siya kabagay nga atong tan-awon na karon nga murag naliptan man og arang-arang natong sitwasyon aning pandemic so hopefully basig na ay tarong partner no nga makita pod ang syudad kung unsa iyang ma-propose no kay open man ta na namang gyud ang atong PPPGB ordinance no kung naay mga private nga gusto mosulod nga makatabang sa ato as long as
in favor gyud sa city dapat ang atong tanawon, Sir Val, no, nga maka advantageous, no, sa syudad kung whatever contract nga magsulod dira, no, dapat advantageous sa atong syudad. Oh, kanang ginaingon nimo nga partner Sir Nonoy, tagay daw mig kuan na educate daw na unsa na nga mga partner, unsa ilang himuon o diya kana ba maka-income matana, maka-kwarta bang syudad o diya pabor pa pud sa ato sa syudad. Yes, kabalo ka, Sir Val, ang karon, no, ang waste management o ang sa basura nato dili man simuna kay ang atua ang ginatanaw nato dati sa I don't know sa akong panahon, siguro ikaw bata kapag kaayo. Ang basura magud ni adto no ginalabay ra nato usay sunugod pa. Oh. So kana nag-evolve karon, no, since nga naman tay protection sa climate change nga bawal magsunog, no, sa mga basura kay makadaot sa atong kinaiyahan ug sa atong ozone layer. Mano i-share nako, no, nga niadto lang mga few weeks ago na-invite na ato taga dito sa Vienna, nakaakuan tag Italy. Maski sila dito, no, ang lahi na kaayong bugnaw nga mga lugar, pero karon perting inita dito. Maski karon sa YouTube or sa mga ano nato gagawas nga sa Europe perting inita ug ako mismo saksi ko na nga nalahi ng atong climate. So isa na siya nga ang open burning atong wala og nakita man gyud niya kaning sa mga basura nato man ang gaingon nga may pera sa basura. That's why ang uban gusto ma-invest kay daghan patag mahimo ana just karon natay si MarF nga katong gina-manage nato nga ang mga basura mo nga dili nato sunugon atong i-segregate pag-ayo kay pag-abot ana no sa area pwede pa siyang mahimo nga kaning sa mga bricks nato or ang uban ana may waste to energy nga mga technology na karon, Sir Val, na pwedeng ang basura nato ma-convert nato into electricity. Na mga technology nga ang basura nato ma-convert nato into charcoal, no, kay naay nagapalit ana, no, kaning mga halos, no, ang mga bagay-bagay mas electronics nga atong ilabay, no, kaning sa mga TV ug sa mga panana pwede pa na nato i-pelletize, no, imong plastic tapos ibalik sa factory aron nga ma-recycle. Kay ang concept nato karon ang mao gitawag nga circular economy. Kana bang, Sir Val, nga ang mga bagay nga halos dili na siya mapuslan, no, pero kay kana siya gikan na sa atong mga minerals, no, ang mga plastic nato gikan man na sa mga fuel nato, sa mga oil man na siya, no, ang uban nga ginagamit nato sa mga electronics nato gikalkal man na nato sa kinaiyahan nato mag gold silver ug unsa dira. So the concept of circular economy nga gikan sa basurahan kanang ginalabay nato ato na siya nga i-process, dili lang nga sunugon na siya aron nga magdili na tag sige pang mina, dili na tag sige pang kuan diha, no, madikaya nato nga ang pag-abuso sa kinaiyahan. So mo nang konsepto nga naay mga partners ana nga gusto mo sulod nga aron nga magka-income pod sila, no, tapos ang kinaiyahan nato maproteksyon na nato. So dira na nagsulod nga naay mga investors ana Sir Val nga gusto, no, just like sa ato ang landfill nga natay mga plastic. So ang uban interesado ana, no, kay para nga mahimo nanay nagaduol sa imo, nanay naga-offer nga ana naay mga naga-offer na ana, no, sukad pa, pero kuidaw lang pud ta sa kanang gina-offer nila kay usahay kinahanglan masala nato pagayo kay ang uban man pod, no, ang uban ana mga dicer man pod nga magpakarong ingnon nga naay solusyon kanang messianic kuan ba, Sir Val, nga mag-ingon sila kami na bahala ana, murag magic ana, kita po diri ay basta mga foreigners po dato makakita tag puti, makakita tag unsa, baw dayon ta nga mag-ingon ta nga kani mo na ni, pero kato di ay wala ta kay balo nga mga kuan raman po. So kinahanglan amo na akong ingon, akong suggestions sa atong administration, no, subayon ang mangita tag kanang tama nga partners kay usahay ang uban diya panipis raman pod, no, o ba lahi dia ito dili dia ito mao. So kinahanglan magtumbok ta karon ng partner nga qualified, naay capacity og tinuod iyang technology. Dili nga magsulod ang sa tuwa, magmingon nga magiko na tong basura, dili ana kasayon, no, kinahanglan lanon gyud. Okay ko say mo sakay-sakay ron tamo na nga wala kitay mahimo kay at the end of the day maingon dia ito nga dili mao, no, bisnes ta tag partner makakita ta nag problema noon. Correct. Okay, so salamat kaayo Sir Nonoy Pareha sa imong panahon. O diya manghinaot ta unta ka kini atong bagong administration ni Panguluhan ni Mayor Lor Pacquiao ga mapadali labi na to mga heavy equipments ang gingon nimo. O diya makakita tag mga partners aron ga
materialize na gina, no? Unya mo pagwapo na. Unya mo income pa ang ato ang sanitary Yes, emergency. mao na atong ginapaningkamutan, Sir Bal, no? Makatabang ta nga out of sa basura nato, no? Natay revenue mao na gani nga mong gi-propose pod, no? Kaning tipping fee nga ginatawag kay supposedly ni adto pa pag himo ani sanitary landfill nato mao na nga ginapangitaan ta sa COA kay dapat mo bayad ta so maging open ang panguna-una karon sa atong mga katawhan. Dugay na ni siyang konsepto kay dili nato ma-implement kay ang ingon sa uban kasi mo reklamo ang katawhan or sa no kay karon naga-impose ta og segregation ginapa-lessen nato ang atong basura ug dapat masabtan sa mga tao na naatay obligasyon no sa atong ginalabay nga basura kung dili nato i-reduce kana siya or segregate bayad ta mobayad ta dito sa landfill kay kaning atong landfill lalo na ang kanang atong kwarta gikan pa kani siya sa taxes pud sa mga tao or usahay makalon ta bayaran nato ni siya. So dapat natay obligasyon mao nang sa uban nga sayo-sayo lang labay og basura kay maingon trabaho sa gobyerno na or unsa-unsa diri no dapat ma-feel na nato karon ang natay obligasyon sa kinaiyahan o kung magpataka ta no di more nga magpinataka ta nga dagko ang atong basura nga ilabay dapat dako ang atong obligasyon dako atong bayaran. Okay. Salamat, Sir Nonoy, sa imong panahon diri sa enkwentro, sir. Okay. Sige, Sir Val. Thank you kayo sa pagtawag o maayong buntag sa atong mga televiewers. Okay. Mato mga brigada si Ferdinand Nonoy Pareha ang ato hipe sa WMO, Waste Management Office sa atog local government unit diri sa Dakbayan. Kini tanan hatod gananto sa Hardball. Hardball, pagkalalaki, itudo mo mabalik pa ang enkwentro. Sa atong ulo, padulong dito sa atong tiil o sa tanang bahin sa atong mga kaugatan, mga kabrigada. Sigurado nga mapalpak na ang atong mga responsibilidad, labi na ang atong marital responsibility sa atong mga asawa. Dili na nato mahimo kay nagbalatian na ta. Busa ang akong pagdasig kaninyo, paggamit og hardball, undanga og tuldo kina ang maong mga problema sa panglawas. Pag hardball, HB, halabrida o halabira, pagkalalaki, itudo mo. O sa laing bahin mga kabrigada, dili lang maayo ang atong panglawas pinagi sa hardball, dili lang makamot nato ang kalipay, dili lang magbalipayo ng atong komunidad, ang atong pamilya, ang atong mga trabaho, magbalampuson kita sa atong mga tinguha sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan, mahimo pa kitang makaapil sa atong promo, sa atong milyong saya sa brigada Balik Biyaya Yerto, mga kabrigada. Onya, sa diha nga kung makaapil tan ini, kay siyempre nagamit man tag mga produkto ang mga bakante o ang mga putos nito niadto mga kabrigada sa mga kining sa Yamibit, okay? Ang mga putos mga kabrigada sa power cells, Drive Max o labi na ang ato ang hardball. Kana gamito ninyo uban pa mga produkto sa atong Brigada Helpline para maka-apil ka mo sa atong weekly draw sama karong sa Sabado na naputay himuon nga weekly draw, natay monthly draw, natay ginatawag simay final draw, nya naatay semi grand draw, nya naatay grand draw. Milyon-milyon ang mga premyo nga naghulat nini mga kabrigada sa atong promo Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya. Parahin ta diri sa atong pagpanaguban sa atong programang Enkwentro sa Tibo, kalibutan uban ang good news ug mga bad news sa kinabuhi. Kini po ninyong Brigador Val Gilaran. Diri ta mga kabrigada sa atong ikaduhang paghatod sa mga issues, mga hisgutanan mga kabrigada nga kini murag wala lang nato ginapagamay-gamay lang nato, murag dili lang kini hatagag pagtagad sa atong gobyerno kay kini mingon tag langaw lang, kini ingon ta wala man ay kurat kay langaw man lang na mga taga-Olimpog. Maayong adlaw ninyong tanan diha sa atong mga kahigalaan sa Olimpog. Sila ni Sir
Barcelona, sila si Sir Tuktok Rodriguez, sila si Ma'am Si Hinampas, o si Jerry Lakay, maayong adlaw diha, ug sa tanan pa natong mga kaigsunan, labi na si Vice Mayor Art Cluma, ug sa tanan natong mga kahigalaan diha karon sa Barangay Olimpog. Kumusta kamong diha? Kumusta pud ang mga langaw diha in town? Kaysa ko pagkahibalo ra ba, brigadang Iman, nagamuskitero na lang kuno sila tungod sa kadaghan langaw. Wala sila nagmuskitero sa lamok, apan sa langaw. Ay, Diyos ko, grabihan naman Laing pagdagsa usab sa langaw ang gireklamo sa mga residente sa Barangay Olimpog. Ang pagdagsa sa langaw, dugay na matud pa nga problema sa barangay. Inungdan sa maong problema ang kawalay kimikal sa pag-spray sa mga poultries. Take note, poultries. Apan mihatag na matud pa og ultimatum ang kapitan sa maong barangay aron na solusyonan ang pagdagsa sa langaw sa Barangay Olimpog. Aniya karon ang komprehensibong report pagpanubay sa tong kauban, Brigadang Eva Kaitom. Ibrigada mo! Sa video nga gihatag sa mga opisyales sa Barangay Olimpog, makita ang sandamakmak nga langaw nga nagtapok sa mga purok sa maong barangay. Ang maong problema, mag-isa na kasimana nga ginareklamo sa mga residente. Si Ray, 45 anyos, residente sa Purokidam, Barangay Olimpog, para kaniya, dili matod pa normal ang ihap sa mga langaw nga midagsa sa ilahang lugar og perwisyo matod pa kini sa ilaha. Ilabi na ang mga langaw maoy tinubdan sa mga sakit. Ay dugay na ay. Gikan jud sa pagsugod sa poultry, mao gani among problema diri langaw. Sir, sa kalisod, sir, nga inaanin yung kalimutan, sir. Lisod labi na og ludanon kay ka, siyempre di gyud ka kakatarong og kaon kay ang langaw pati naghana gyud. Sagabal jud sa pagkaon nimo ang langaw. Ang uban diri manulod og muskit, magkaon. Wala po may tagay og medisina nila para spray. Dapat sila ang mo hatag sa moy kung naman galing sila pang spray. Ang maong problema, 5 katuig na matod pa nga ginamulo sa mga residente apan sa pagdagsa sa mga langaw sa mga milabayng tuig na aksyonan mandayon kini ug ang pagbalik sa pagdagsa sa langaw sa kasamtangan. Napaabot na matod pa sa barangay ang maong problema. Awa magkuilain ko andre kini sa ako lang diri wa man kuilain ako ang problema mo diri kani ra maging langaw yon. Daan diri na mga tulog sa balay. Matog sa kurente, way undang ang langaw basta kuha niya. Kada bulan magudang harvest, kada bulan pudang langaw. Bawasan ang mga langaw ninyo ay nag-aato. Buka-bukaon lang kay imo magyapon patio mo gara magyapon. Sige dire pero karon lang gyud kay usay mo na og isprehan nila na mawala man gid na og isprehan pero boto wala man nila siguro ma-spray ron kay daghan man. Wala masunod kay sa atong naging tuig wala naman na. Nibalik na pod. Sa among pagpakighinabi sa kapitan sa maong barangay nga si Kap Abelto Gulye, ang maong problema napaabot na matod pa sa iyahang opisina og mahitungod niini. Gipatawag niya ang mga representante og tag-iya sa mga poultry sa maong barangay og nagpahigayo na kini og meeting kung unsay pwedeng lihukon sa barangay. So matong ako jud lang pugos ug unsa inyong mahatag nga ayuda. So about kanay mga reklamo aning mga langaw kana sa mga panimalay. So unta ni mga langaw, kontrolado unta ni sa mga poultry. Motong ina ko sila, impose na ako sila mismo sila karon ina ko sila dili na paabot na nato ang ugma nga panahon kundi karon atong i-resolve nato ning langaw nga naros sa mga panilay. So nag-ingon sila nangako silang maghatag silang mga chemicals, no? Gani gipamatud-an niini nga dili lang kini ang unang higayon nga gidagsa og langaw ang barangay apan ang mga susamang problema kaniadto nasolusyonan man. Although kami na ugma mas discuss na mo posibilidad nga sa ingon namo sa ilaha kung dili niyo kaya i-manage posibilidad ang barangay council magpasami og resolution for cancellation revoke ang ilahang use permit dili na to napabuton nga magkaroon og sakit ang barangay. Usa-usab sa mga rason sa pagdagsa sa langaw ang pag-expire sa mga chemicals nga gigamit sa mga poultries nga gikumpirma usab sa usa sa tag-iya sa mga poultries. Actually, nagka-problema mi sa among ginagamit nga
pang-spray sa langaw kay giban man nila. Wala na may makuhaan. Mo tong nag-develop ang dagang langaw. Pero sa tinuod lang, basta ing aning bulan, panahon yun sa langaw. Tapos, nadugangan pa nga, di bawal tong among pang-spray, di mudagan ng langaw. Dili man lang diri sa Olimpog. Dito, bisag asa, dagan ng langaw karon. Tampakan, Lamang, natanan ng langaw. Kami ang among trabaho. Halos adlaw gabi na kay para i-control namang langaw. Kaso kay wala tayo magamit nga saktong dapat tabangan po unta ta sa mga agency sa gobyerno nga pwede may makapalit kung effective tong pangpatay sa langaw nga among ginagamit ayaw iban kay para makontrol namo. Ang Barangay Olimpog adunay 11 ka purok ug adunay 6 ka mga poultries. Apan gihatagan na matod pa og ultimatum sa barangay ang mga poultry owners nga tagaan og solusyon ang problema nila sa kemikal. Apan takda nga maghatag og libreng spray ang barangay ingon man ang poultry owners sa mga residente. So, saging na ako, no? So, ang barangay council, wala dyan mi, naingon nga, gipasagdan na mo, naning kamot mi. But mga apologize lagi nga, wala man po nag-anticipate mi ni ani nga, ingani di kadaghang langaw. But, karon naa naman na, so please, ayo dili lang po niyon nga, wala mi naglihok, naning kamot mi, tabangan nato ni, para makontrolan nato ang langaw nasa palibot sa ato ang barangay. Eva Kaitom, Brigada News. Nakasalamat Brigadang Eva Kaitom sa imong report mahitungod nining langaw diha karon sa Barangay Olimpog nga matod pa sa mga residente 5 years naman di ay na nga problema diha pagkada 5 ka tuig na Diyos ko por santo 5 years na mao nay bad news mga kabrigada. Diha karon gagilangaw pero matod pa sa usa sa mga tag-iya sa mga poultries dito dapita sa Barangay Olimpog. Dili man lang kuno diha sa Olimpog. Bisan pa man kuno sa mga laing lugar basta karong bulan na tinglangaw gyud kuno. Duman hinuuna ko itong account sa Biblia, Brigadang Iman, kato sa panahon nila ni Moses, panahon sa mga Israelites, ang Diyos mismo boy nagpadaghan og langaw, tungod kay na-demand ang Ginoo gusto niyang ipagawas na mga Israelites dito sa Egypt. Sakop sa Egypt ang mga Israelites. And then giingnan niya si Moses Moses, ingnan dito ang hari sa Ehipto nga iyang buhian ang mga Israelites. Dalonin mo dito sa kuan, dalonin mo sila dito sa Promised Land. Kaya kay dili magid musugot mga kabrigada ang Ehipto, ang hari sa Ehipto si Pharaoh. So mo to ingon ang Ginoo di gani nimo na sila buhian magpadala kog langaw porting daghana. Mura pog kining nahitabo karon diha sa Olimpog. Kini ra bang langaw nakita nako dito Brigadang Iman sa kuan sa report ni Brigadang Eva Kaitom. Dili langaw, Lagong gyud mga kabrigada ang naa diha karon sa Barangay Olimpog. Dagko nga langaw niya naga-blue ang lumot ani. Lagong gyud niya mo ni makiguban nimo. Sama dito sa panahon sa Egypt kaniadto. Sa Old Testament nga gipadadaan sila dito langaw sa Ginoo kay sabit tag-iya ng langaw ang Ginoo man. Wa may laing na nag-iya na ang Ginoo. So pwedeng ipadala sa Ginoo dito. Kanang inyo diya kasulimpog, wapod ka mo padadigya, langaw sa Ginoo diya. Unsabay problema ninyo diya, kanong daghan maglangaw. Dito sa Ehipto, kaniadto, gibutangan silang langaw, kay ang hari sa Ehipto, nga si Pharaoh, dili niya buhian ang mga Israelites. So moto nga, porting daghana. Porting mong daghana langaw sa tanan, sa ilang palasyo, puno og langaw. Bisag asa ka mo adto dito sa Egypt na puno og langaw. Pero dito sa usa ka lugar nga naa dito sa gitawag lugar nga Goshen nga dito na nimuyo tong ubang mga Hudiyo, way langaw. Bisag usa ka buok wala. Nga naman, ang Ginoo man mismo may nagpadalag langaw dito sa Egypt. So nga na-recall na nako nga story sa Bible. Pero kaning diri karon sa Olimpog, murag natumbok sa dagan sa report ni Brigadang Eva Kaitom nga ang source kung kinsa ang producer sa mga langaw kini day mga kuan, kini day mga poultries.
Kani day mga nagabuhi og manok, nagabuhi og baboy, o unsa pa mga poultry nga naa diha, sila di ay ang supplier aning langaw, dili day ang Ginoo. Bao na karoy atog pangutana. Kinsa ang supplier karon na tahi-tahi nako sa report ni Eva Kaitom og natahi po nako sa statement ni Barangay Captain Gulye diya sa Barangay Olimpog og ang tingog sa mga residente nga dito nila gitumbok sa mga poultry. So karon mohimo ko konklusyon nga ang naga-supply og langaw kini dayong poultry. Dili lang day manok ang ginasupply nila ani, di lang baboy ang ginasupply. Hasta po di ay langaw. Oh, so karon kini problema sa langaw nga tungod aning negosyo sa poultry nga sila nagwarta sila sa poultry, nag-income sila sa poultry, pero karon naghatag di kasamok ning ang langaw nga gikan sa poultry, although naghatag po ni sila og dakong tabang sa atong community, sa atong pangnegosyo, sa atong pagkaon, pero ang problema din hikaron kung unsaon nila paghatag solusyon ining pagdaghan sa langaw. Karon ingon tong taga-tagiya og poultry si Mr. Manansala. Siya kay giban man pod sa gobyerno katong hilo nga kuan, katong ginapang-spray na mo sa langaw. Giban ko na sa gobyerno. Ngano madayang pangutana po nako diri Mr. Manansala, ang tanang nga hilo giban? Porti naman daghanag hilo ron sa kalibutan, no? Siguro kanang giban nga hilo sa langaw. Ayaw mo pagdepende ana kay daghan kaig hilo. Dili lang usa ka hilo ang pwede makapatay langaw. Dapat maghuna-huna mo, maglingkod mo diya Barangay Kapitan Gulye, ipatawag nimo ng mga tag-iya og mga tag-iya mga poultry. Mag-meeting mo, mag-interact mo kung unsay pagsulbad ninyo aning problema. Magsige ra mo lingkod diya. Magsige ra mo ingon nga manalangaw gikan man dito sa mga poultry. Mingon po tong taga poultry, giban man gud nila ang hilo. Nako po ninyo, gamita po na ninyo inyong utok para masulban ng inyong problema din na. Kung ako ninyo, Barangay Captain Solis, o kamo mga tag-iya og poultry, maglingkod mo diha, lingkuran ninyo. Kanalitan karon, granting nga giban ang mga hilo, so di mo maka-spray. Kung ako diha, magpakuntis mo diha. Magpakuntis mo diha, kanang padaghanay og kuhag langaw. Kaya porte ba daghan naglangaw di, pwede ra nimo nang gamitan og kanang pukot, gamitan mo ng moskitero, imo nang pukuton ang mga langaw, ibutang nimo sako, kung kisa to makakuha og daghang kang langaw, tagaan ninyo premyo. Tagaan ninyo pila ka buok manok, o unsa ba? Ana ba? Dili kay magpatara lang pod mo di sa langaw, magpatugdon lang pod mo sa langaw. Paglihok mo, daghan pa. Sos. Ilang gid mo kabalo magkuan ba, dili mo kabalo maghuna-huna, dili mo kabalo magpaandar sa inyong huna-huna para masulbad ng problema ninyo diha. Tapuko ninyo ng mga langaw, inyo ng ilubong, paglubong ana, mahim pagkalata ana, mahim mo ng abono. Ay sus, naku ninyo. So kung kinsa man gyud ang tumbuko nato ani karon, ang gobyerno nato unsa po inyong mahimo aning problema karon sa langaw? Basi po pagkasunod adlaw, uk na po'y managhan. Pagsunod langaw, lamok na po'y managhan. Karon grabe ba ang problema sa dinggi. So, dapat ang gobyerno nato ani mohimo og aksyon. Mohimo og solusyon, no? Labi na atong city government. Kining mga agency sa gobyerno, both national and local. Mag-istorya mo. Unsaon yun kay kini nga problema balik-balik lang panahon pa ni Moises nga problema ang langaw. Panahon pa ni nila ni Abraham ang problema sa langaw niya. Karon hangtod na nagkadugay na di na ninyo masulbad ng problema sa langaw. So maunay nakabaho nato og unsa ani? Kabahog ba nato aning sistemahan ni. Sige ra tagyawit ani kamo mga opisyal des gobyerno, kamo pag mga tag-iya pod o mga poultry, kamo po mga barangay officials diya karon, dapat magsisyon mo. Pandaran na ninyo, pagkataapon na ninyo yung utok para masulbad na ninyo ang mga problema nga inyong naimutangan sa inyong mga residente. Mga kabrigada, diri sa atong pagpanaguban sa Encuentros Tibuok Kalibutan, kinihatod ka nato sa Hard Bull. HB Halabira, mubira kita sa paghatag og solusyon, mubira kita sa pagpaandar sa atong una-una, mubira kita sa pagpangitag pamaagi aron masulbad ang problema. Runa Muhimulta, ibrigada mo!
Nakakuha pa og dugang 11 ka baboy ang City Veterinary Office sa ikaduhang adlaw sa pagpahigayon og kaling sulod sa 500-meter radius asa dunay nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF sa Purok Masagana, Barangay Baluan, Syudad sa Jensan. Ana-ana sa kinatibuk ang 119 ka baboy gikan sa 16 ka magbababoy ang nakuha sa nasangpit nga lugar. Ang damyos miabot sa 324,000 pesos. Ikaduhang higayon na kini karong tuiga nga dunay natalang kaso sa ASF sa syudad. Ang unang kaso natala kaniadtong bulan sa Enero sa Purok San Lorenzo, Barangay Apupong, asa 500 ka baboy ang nakumpiska gikan sa 54 ka hog raisers nga nabayaran og 1.2 million pesos. Human sa natalang kaso sa ASF sa Barangay Baluan, nagpagawas og executive order ang kapitan may kalabutan sa pagpagawas sulod og baboy sa ilang lugar. So actually no, natay executive order nga gipagawas nga no movement sa ato ang mga hogs. Bawal usa magpagawas, bawal pod magpasulod no. So natay 3 days nga gihatag nga panahon para mahurot natog monitor no kining mga baboy within the barangay. Mas gipahugtan pa usab ang mga ASF checkpoint sa syudad human sa natalang kaso. Apan pagpaklaro sa personahe sa City Veterinary Office sa Jensan nga bisan og walay natalang kaso hugot gihapon ang ilang pagpatuman sa balaod sa ASF. Kung ever na mo gawas diri nga gikan dito sa Alabel kay dito red zone mo gina siya dito. Naagi ni siya amo gyud gina-check ma'am. Gina-check na mo kung ano nami makita nga positive nga naay mga usubi ka ng mga sudan o kaning baboy lang pud gihapon, amo gyud na siyang i-confiscate. Kay bihira na kung makalusot nga ipakaon nila dito sa uban nga baboy, di na to mahibalan nga ang virus tapos makontaminated ang ilang mga pagkaon, mapakaon nila dito sa ang ilang sobra dito sa naay mga baboyan. So affected area maano dito sa dito, masunod dito ang ASF dito sa kanang kuan, kanang ginapakaon nila. Kung mga live hog ma'am, kanang magsulod diri sa Jensan, ay ano man siya boundary, ginabawalan yun na namo ma'am, amo ang i-confiscate, tapos tawagan na mo amo ang labaw. Kaya siya na magdesisyon kung ipabalik ba or i-confiscate. Sa karon cleared na ang anaa sulod sa 500-meter radius sa affected area ug under monitoring usab ang anaa sulod sa 1-kilometer radius. Tumong karon sa City Veterinary Office sa Jensan nga maprotektahan ang 8.4 billion swine industry nga dunay kapin 5,000 ka trabahante og pamilya nga nakadepende sa maong industriya. Rona Mohemolta, Brigada News. Mong report, comprehensive report mga ikalapigitan mga kabrigada din problema karon sa ASF. Pero ingon ang atong gobyerno sa Jensan nga nagpabilin kuno gyapon nga safe aga dakbayan sa Jensan. Tungod kay na-contain man dayon, no? Na-contain dayon ang problema, na-identify ang problema kung asa napita dito karon sa Barangay Baluan. Tiyaw ni mo na sobra na gatos ka mga baboy ang nakuha dito gikan sa mga 16 ka mga magbababoy nato diya karon sa Barangay Baluan. So ang atong punto diri mga kabrigada, ang good news dinhi nato nga ipahibalo ninyo na contain na identified kung kinsa katong mga tag-iyang babuyan na kini ginatawag nato nga backyard piggery diya karon sa Barangay Baluan. Kay mao man guni ang diskarte sa atong mga kaigsuonan nga mga Filipino, mamuhi silang baboy para nga kining baboy basta mapakaon lang nimo ni kabalo lang kamo atiman mutubo man ning baboy mudako man ni. So pag tulo ka bulan ana mga kabrigada kung insakto lang ang pagkaon saktong pag-atiman mudako ng baboy. Ginakaon man nato na kita mga tao mga Filipino kusog bata muka og baboy. So mo ga mabuhi kag baboy. Bisag pigado karon ang panahon, bisag pandemic karon, bisag lisod ang sitwasyon, kung mo diskarte ka, mamuhi ka og hayop, diya sa imong backyard, pwede na ka makasurvive ta sa sitwasyon sa kinabuhi. Makapaeskwela ta sa mga bata, makasuporta sa pag-eskwela sa mga bata, kay mag-eskwela karon gikan elementary to high school, o mga colleges gani, mga kabrigada, universities, mga libre naman, no? Anay mga libre nga pag-eskwela. So, at least magbuhi ta og mga hayop, manok, baboy, rabbit o unsa pa diha nga mga dapat buhion nato, mananom tag mga gulay, makaalalay, makasurvive ta. Pero
sa sitwasyon po nga moabot kining problema, kining ginatawag nato nga trahedya, maabot kining problema sama nining ESF, kining virus balatian sa mga hayop nato. Di gyud kalikayan kay basta ESF gani embargohon man gyud ang baboy. Kuhaon man gyud karon sa atong mga otoridad ang baboy. So mao na mga kabrigada nahitabo diri karon sa barangay Baluan. Pero ang problema dinhi kay ang atong local government unit, ang atong city government, wala pa sila'y aksyon mahitungod nini. Ang ilang aksyon lang gihimo, ang pag-ilog, pinagi sa atong city veterinary office. Giilog ang baboy, ikal ang baboy, patsyon ang baboy, ilubong ang baboy, o diya ilang i-disinfect ang lugar kung asa ang epicenter ni atong ESF. Mora na gihimo sa atong city government. Pero may kag ayuda sa mga biktima, ayuda sa mga farmers, ayuda sa mga local and kining backyard hog raisers na mga kabrigada. Wala pa sila natabang dito. Ang niabot ko nung katabang dito, matod pa sa report gatong nakuha, ang hinabang gikan sa private sector, gikan sa sukupa. Kining organisasyon o kining kooperatiba o kining grupo sa mga magbababoy dinhi sa Suksargen. So, asaman karon ang gobyerno nato kay intong nahitabo sa may barangay Apupong sa may Purok San Lorenzo. Unya karon niambak na po diri karon sa barangay Baluan. Wala gyapon nahatag nga ayuda ang atong local government. Kaya ako gani suggestion kag hapon. Dapat kini mga baboy gay lang ipang-embargo. Kung pwede lang i-5 times. Piluog kalima ang ihatag anis gobyerno. Mo-support ang gobyerno ani kuhaon ng baboy kung pilay presyo atong baboy, example kung timbangon tong baboy, mahalin to siya sa regular nga presyo og butang nato og 15,000, i-times 5 to. I-times 5. O katong anay nga kuhaon, kung pila to yung presyo niya, i-times 5 para nga magkaroon sila og kapital nila. Kay wa na bugto ang ilang negosyo, bugto ang ilang panginabuhi. Pagkaugma, wa na sila panginabuhi. So, dapat kuhaon to sa gobyerno para nga masulbad ang problema, dili makatakod. Pananglitan kon ang tanan nilang baboy muhalin to og 50,000 i-times 5 nimo to. So, makadawat siya og 250,000. So, makasugod siya og negosyo niya. Pwede siya mo shift og laing negosyo para mapadayon ang iyang. Ingana unta mo mga taga-gobyerno ba? Ingana mo kuan ba mulihok ang inyong mind. Dili kay mangilog lang mo di pagibubutabang na unsa mo. Mao bitaw ang gitawag mo gobyerno, mao bitaw nga naa mo sa gobyerno, mao bitaw na nanarbaho mo gobyerno, mao bitaw nang nagpapili mo kay para magserbisyo mo sa gobyerno, pero wala mo'y tarong nga hatag nga serbisyo para sa mga tao. Nadungog na ko ron balita nga ang administrasyon ni Lorelai Pacquiao magpahimog bag-ong City Hall. Ay sus, wa ko na believe ana. Saan na nimong City Hall? Napamantay existing City Hall. Guwapo man po ng City Hall. Nindot sab na. Pero naatay daghang problema diri sa syudad. Dili na priority nato karon ang building sa City Hall. I tell you, Madam Lord, dili na nato prioridad. Ang hatagan niyong priority kining mga nagaunang problema diri karon sa katawhan. Dili pa mo matagbaw puyuan ang City Hall diya kag gwapo ana. Magpahimo pa mo bago. Yan daghang kay mga tao jinsan way balay, walay luti. Napagkari problema sa mga tagiyag babuyan kag ipang ilugag baboy naunsa mo. Wa mo kuyapi diya og ay naku ninyo. Ayaw ninyo nagunaha ang mga proyekto na atong sanitary landfill dito nga problema kayo. Pila na katuig nga nagantos ang atong sanitary landfill. Pila na katuig nga nagantos ang atong mga basura nga walay klaro padulngan. Anja karon magpahimo na po dito mong. Ako dili ko against anang kuan ha. Magpahimo tag bag-ong City Hall pila to 6 stories sa City Hall. Ay nako, dili kon ako mutanaw na dili na priority nako. Mas i-prioridad nako ni mga katawhan, mga illegal settlers nato diri sa Jensan nga daghan kayo. Dapat matagaan nato na sila mga lote. Matagaan nato na sila pamalay nga gwapo nga ila. O diya, hindi mga problema karon diri sa atong palibot sa syudad na ESF, unsa pa na dinggi, dapat mao na i-priority karon sa atong gobyerno. Wala tay oras, mga kabrigada. So tuloy-tuloy lang ta sa atong pagpangalagad mga kabrigada. Kining tanan ang atong mga issues karon nga dili nato matapos-tapos, dili nato mahuman-human mga kabrigada tungod kay kulang ta sa oras. Pero magpadayon ni napay ugma, Biyernes pa ugma mga kabrigada. Kining mga issue nga wala nato karon matapos,
ato ning ipadayon ugma og kining tanan gihatod kanato sa Hardball. Hardball, HB, halabira kita sa pagsulbad sa mga problema. Dapat ang mga city government officials nato, mga barangay officials nato, mga national government agencies nga naa nakabase diri karon sa atong syudad, ang mga local government agencies nato, dapat halabira kamo sa paghatag og solusyon. Halabira kamo sa paghuna-huna sa dapat himuon nga maayo para masulbad ang mga problema. Dili kay muhimo tag mga proyekto nga mga kapritsos para sa mga personal lamang nato nga mga tigwa. Kung dili ang maayo, makaserbisyo kita sa mga daghang duot sa katawhan, labi na ang mga kabos, pobre o mga timawa. Mga kabrigada, atong tambayaon og happy birthday ang atong Chief Operating Officer nga si Ma'am Amy Abilis. Happy birthday, Ma'am Amy. Happy birthday. Naabatay kanta ni happy birthday. Birahi, kung na. Wakandam. Wakandam si John. Mga kabrigada, masundal sa kami ninyo sa atong social media account. Pinagi sa pag-search lamang sa www.facebook.com/Encuentro. Mga kabrigada, like, kung pwede lang, pag-like. And then, pwede pa ninyong masubay sa ato ang official channel, mga kabrigada, sa YouTube. Nindot ko, malipay ko kung mag-subscribe ka. Diyan, islita ka ng bell button na mga kabrigada, o diya, mag-like gihapon o pinakanindot mag-comment ka para mahibaw na to kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing o naa sa imong huna-huna. Mga kabrigada, misangko na sab ang katapusan sa itong pagpangalagad kaninyo din itong Encuentro sa Timbuk Kalibutan o kinihatod kanato sa Hardball. Hardball pagkalalaki, itudo mo mga kabrigada, hangtod ugma sa ngalan lamang sa kinatibukang puwersa sa ato aga Encuentro, sa atong programa din sa Brigada News TV. Kinis ka Brigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen din sa Encuentro.